nandito naman ako ngayon para magbigay ng tips, lalo na sa mga may mga planong magpakasal or what, sana makatulong ako kahit papaano. Okay, number 1 para sa akin siguro, mag-stick kayo sa budget nyo. Kasi totoo nga yung sinasabi nila na kapag palapit na ng palapit yung wedding mo, dun mas marami kang naiisip and mas marami kang gustong ilabas na money. Alam niyo yun. Kaya, tsaka kasi Christian wedding kami dahil nga born again kami, diba? So, it's a garden wedding. Nakahanap kami na medyo affordable na place and masarap yung food. Yun. And, siguro, ako kasi, nung una, so, di ba ang tagal ng preparation ko? Siguro mga 1 year din. Hindi rin 1 year. Siguro let's say 10 months yung preparation ko. Nag-research ako kung ano-ano. Tapos, titignan ko kung ano talaga yung pinaka-okay tsaka pinaka-affordable. Kasi nga, sabi ko nga na hindi rin naman din ako naghahangad ng super bonggang wedding. Kasi nga, wala lang, yung gusto ko lang importante ikasal. And siguro, since mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami ni Heinz, talagang nagkakasundo na kami sa mga budget. Basta sa money, nagkakasundo kami. Kaya siguro, feeling ko lalo na ako lahat na nag-budget, everything. Feeling ko mas iniisip ko kasi yung future namin. Alam niyo, parang iniisip ko na, sige, bubonggahan natin yung kasal natin. Pero, after saan tayo? Parang after, wala na tayong money, parang, diba? Ayoko yung puro pabongga or what na isipin ng tao na kailangan maganda. Para sa akin, gusto ko lang na mairaos yung kasal. I mean, importante yung kaming dalawa, yung samahan namin, and yung mapakita rin or ma-invite namin yung mga pinaka-importanting tao sa buhay namin, like family and ibang friends na super close. Para gusto lang din namin ma-prove or mapakita lang sa kanila na talagang nagmamahalan kami. Kasi ganun. Then, importante na talaga maraos. And, simple nga lang din yung giveaway ko sa mga sponsors. Sa mga guests, ang giveaway ko is yung photo booth lang. Yun lang. Tapos, unlimited naman yun. And ang maganda doon, yung nakuha namin photo booth, quality naman siya. Tapos, yung sa mga sponsors, coaster nga lang yung binigay namin para lang din may something lang, alam niyo yun. And, nakalimutan ko yung online shop na yun, pero mag-partner na sila. Yun. Kaya, pang couple talaga siya, lalo na pag yung mga sponsors nyo, ninong-ninang nyo mag-aasawa, okay na yung isang piraso kasi, na siya, fair na siya. Ayun lang. And para sa akin, siguro kung nagpaplano rin kayo magpakasal, yun nga, isipin niyo lagi yung future nyo. Yun lang yun. As in, mag-save kayo para sa future nyo. Kasi yun ang importante, diba? And yun nga, stick lang sa budget, tapos relax lang. Una-una, alam nyo ba, siguro mga 2 weeks before ng wedding namin, hindi ko pa ma-feel. Kasi nga, busy pa ako dahil ako nga nag-asikaso lahat, diba? Pero nung 2 days before, yung last date namin ni Heinz, dun ko na-feel talaga na parang, oh my gosh, bukas na yung kasal natin. Para ito na yun. Kasi nag-date pa kami sa Mary Grace nung time na last day before ng wedding namin. Nag-date muna kami, sabi kasi ni Heinz. Yung trip niya, napanood niya ito sa vlog ko yun. Yun yung time na parang, siya ko nag-treat, sabi niya, first and last date namin as boyfriend and girlfriend, gusto na siya talaga mag-treat, nag-ipon pa siya. So, yun lang. And, basta, pag day na lang wedding, relax lang kayo. Pero, kasi ako hindi ako nakatulog. 2 hours lang yung sleep ko. Lalo na ang daldal ni Karen and ni Michelle. Nagharutan-harutan pa kami doon. Kaya lalo hindi ako nakatulog. Tsaka iniisip ko ano kaya mangyayari mamaya. Paano paglakad ko. Yun pala, pag andun ka na, dapat i-feel mo yung moment nyo. Paglakad. As in, i-feel mo. Dahan-dahan, tingnan mo lahat ng tao, smile ka lang, ganun. As in, ako nga habang lalakad ako, naiyak ako eh. Kasi nakikita ko yung mga tao na masaya. Tears of joy siguro rin talaga. Nakita mo na parang paglakad mo, sa'yo lahat nakafocus, masaya, parang gano'n.
Tapos, yun lang, i-feel nyo lang talaga yung moment. Kasi talagang ako wala akong pinagsisihan sa moment na yun. Tapos, syempre, sa wedding gown ko, medyo affordable lang din yun. And kasi simple lang. Ako gusto ko kasi mas simple yung suot ko. And gusto ko mas umaangat yung hair and makeup ko kaysa sa outfit ko. Or, vice versa, kung gusto mo na sobrang bongga ng damit mo, simplihan mo lang yung hair and makeup. Mas simple pa dun sa simple kung gusto mo. Pero ako gusto ko kasi mas focus sila sa hair and makeup ko. Kaya gusto ko yung super simpleng wedding dress. Yun lang, gusto ko lang talaga. And, ano pa ba? And, yun nga, nag-enjoy din ako dun sa mga program namin nung time na may first dance pa, ganyan, tapos picturean. At alam nyo, bago kayo ikasal, kumain na kayo ng sobra dahil hindi kami nakakainihan sa pag-entertain pa lang. Imagine niyo yung konti lang ng bisita namin, siguro nasa 80 packs lang yun or 90, let's say 80 to 90. Hindi ko sila na-entertain masyado dahil sobrang busy ako dahil minsan may pa-picture sa ganito, picture kami ni Heinz, picture sa isang friend na ganito. Alam niyo yun, talagang walang time di ko sila nakamusta. Yun lang nasayang kong moment. Pero siguro naintindihan naman ng ibang bisita namin or sa side ni Heinz, sa side namin na hindi ko talaga masyado na-entertain sila. Si Heinz na-entertain pa kasi nauna siya dun sa venue. Sa venue ng kasal namin. Ako huli, syempre wala lang time dahil nga pag bride ka dapat secret yung paglabas mo. I mean, hindi naman secret. Suspense yung paglabas mo. Kaya yun lang. And then, super blessed lang din kami, thank God. Kasi nga, yung photographers namin, gift sa amin ng ninang ko, si Tita Gemma. Tapos, ano pa ba? Yung gown ko nga, bigyan ni Tita Yana, yung gown and barong, budget niya, budget ng ninang namin si Tita Yana. Yun yung gift niya sa amin, binigay niya kami ng budget para doon. Ano pa ba? Basta, halos lahat bigay ng sponsor, ganyan. Ang binayaran lang ni Heinz is yung venue. Tapos, yun nga yung photo booth. Pero karamihan talaga, sobrang, si Tita Arlene yung coordinator na tita ko. Siya lahat nag-asikaso rin ng mga kailangan. Yung bouquet ko, siya gumawa nun. Ang galing ng pagkagawa kasi naging sobrang, ito yun. Ayan, papakita ko sa inyo. Yan yung bouquet ko na yan. Yan, gawa niya yan. Hindi ko makuha yung frame kasi baka mahulog. Ayan, gawa niya yung bouquet na yan. Tapos, siya rin gumawa ng bracelet ko. And then, yun lang. And yung headpiece ko, guys, kung napansin niyo, di ba ang laki? Ganyan. Nakita ko yun sa Divisoria. Actually, pang damit siya. Sabi ko, ay gusto ko to sa hair ko. Ginawa ng tita ko, sabi niya, bili lang daw ako ng clip. Yung clip, yung mga pang lang sa hair. Pang lock lang sa hair. Bumili ako nun, 10 pieces. Tapos yun nga, ginawa namin. Sabi ko, ay gusto ko ito yung ganyan ko. So sabi ko kay Sis Mitch, gusto ko yung hair ko, simple lang na nakaganon lang. Eh di ba mahaba pa yung hair ko yan? Tsaka may nilagay siyang parang bun. Ayun, yun lang. Yun lang yung ginawa. So, di ba hindi siya halata? Pero yung best friend ng mama ko, napansin niya na yung headpiece ko, pang damit. Kasi gumagawa rin ng mga costumes yung si Tita Gwen. So, alahalata niya talaga na yung headpiece ko pang damit. Pero syempre, hindi naman halata. Kanya-kanya namang style yan. And, alam niyo ba kung magkano bili ko doon sa headpiece ko? 60 pesos lang siya. Dalawa yun. Nilagay ng tita ko sa bouquet ko, sa gitna. Tapos, isa nga sa hair ko. Diba? Yung ko, bigay ng pinsan ko yun. Pinadala from Australia. Yung pinost ko ata sa Instagram ko yun. Kung sa mga hindi pa nagpa-follow sa akin sa Instagram, nasa comment box naman yung yung page ba? Instagram user ID ko. Doon yung makikita yung shoes ko. Bigay ng pinsan ko from Australia.
So, yun lang, nakakatawa lang kasi as in, lahat ginawa ko para talagang super, hindi ako gumastos ng ganun karami, pero may quality naman and okay naman. So, basta kung may tanong kayo or PM nyo lang ako sa page ko, kayo mag-alala, nasagot ako basta mabilis yung internet connection ko kasi napakabagal lately, pero huwag kayo mag-alala, mag-reply naman ako. So, yun lang i-share ko. Basta huwag kayo mag-alala, relax lang kayo, mag-stick lang kayo sa budget at isipin nyo yung future nyo lagi. Okay guys, yun lang yung tips ko. Sana meron kayo natutunan kahit pa paano, napulot or what. Tama ba? Yun. So, yun lang guys. Bukas na lang ulit or sa next video ko, isip pa ako ng iba pang review or what. Basta kung may tanong kayo, huwag kayo mag-hesitate. I-PM ako or i-text ako, alam mo yung number ko or yung mga page ko and Instagram ko. PM lang kayo, anytime sasagot ako. So, yun lang guys. Bye! Thank you for watching!